Ang video natin ngayon ay tungkol sa ilang kababayan natin na nagtatanong na kung ilang taon na raw ako, ilang taon daw ako nung nagka-employer at ilang taon na ako nagtatrabaho dito sa South Korea. Nag-aral ako mga kabayan ng Korean language ay 36 years old ako. Tapos pumasa ako siyempre sa EPS topic exam, 36 years old ako. Tapos matagal akong naghintay ng employer, mahigit 1 taon, kaya inabot ako ng 38 years old sa roster. Naselect ako ng amo ko ay 38 years old na ako. Nakarating ako dito sa South Korea, 38 years old ako. Tapos magna 9 years na ako sa July. Magna 9 years na ako sa July dito sa South Korea na nagtatrabaho sa company ng boss ko. Hindi ako umalis dito ako sa company niya. Kahit paminsan-minsan lang yung overtime kasi magaan ang trabaho dito. Bakit nga ba hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa South Korea? 9 years, magna 9 years na ako dito sa South Korea at 47 years old na ako ngayong taon. Paano nga ba nangyari yun? 'Di ba ang kontrata lang naman pag pumirma kayo ng kontrata, doon sa mga hindi pa nakakaalam, pag dumating ang yung contract forwarding, siyempre pipirmahan nyo yun, makikita nyo doon, nakalagay doon na 36 months. Ibig sabihin, 36 months, 3 years. Tapos halimbawa, nandito na kayo sa South Korea at malapit nang matapos yung first contract nyo na 3 years, i-renew kayo ng amo ninyo, i-renew ang inyong working visa ng 1 year and 10 months. Kaya ang suma total sa unang contract ay 4 years and 10 months. Ngayon, kapag matatapos na yung 1 year and 10 months na extension ninyo, malapit nang matapos, mag-aayos na kayo ng benefits, pupunta na kayo ng national pension dito sa South Korea, yung iba sinasamahan ng amo, yung iba hindi na, pero kami dito sa company, sinasamahan kami ng office staff ng amo ko. At ayun, ayusin yung benefits, tapos pupunta kayo ng labor para kumuha ulit ng panibagong kontrata. Kung gusto pa kayong pabalikin ng amo ninyo. Kung gusto nyo pa, nasa inyo, minsan tatanungin kayo ng amo nyo kung gusto nyo pang bumalik sa company niya or hindi na, ay syempre wala na kayong kontrata, uwi kayo sa Pinas, ayun, tapos na kontrata ninyo at kung gusto nyo nung bumalik, mag-i-exam na ulit kayo. Pero kung ang pababalikin kayo ng amo ninyo, ang tawag na doon ay sincere worker. Doon sa unang kontrata na 4 years and 10 months, ang tawag doon sa mga hindi pa nakakapagtrabaho dito sa South Korea, ang tawag doon ay regular worker. Ngayon, kung natapos na yung 4 years and 10 months din nyo at umuwi kayo sa Pilipinas, tapos pinabalik pa kayo ng amo ninyo, ang tawag na doon ay sincere worker. Ganun ako ngayon, sincere worker. Bilang sincere worker ngayon dito sa South Korea, malapit nang matapos yung contract ko na 3 years sa July. Ngayong taon na to. Ilang buwan na lang matatapos na yung 3 years ko. At ngayon, ang mangyayari ay i-renew ulit ako ng amo ko ng 1 year and 10 months. Pag natapos ko na yung 1 year and 10 months, siyempre, hindi na ako pwedeng bumalik. Yun na, hanggang dun lang talaga ang hangganan ng EPS factory worker dito sa South Korea bilang E9 visa holder. Ngayon, kung gusto kong magpalit ng visa na E7-4 visa, unlimited na yung mga kabayan. Dire-diretso na yon. Hanggat gusto kong magtrabaho dito sa South Korea, every 2 years ang renew ng working visa, ng E7-4 visa dito sa South Korea. At yan, kung ayaw ko na ng E7-4 visa, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas, tapos na. Uwi na ako sa Pilipinas at hindi na ako pwedeng bumalik dito sa South Korea para magtrabaho. Hanggang doon lang ang hangganan ng E9 visa holder na EPS factory worker dito sa South Korea. 4 years and 10 months. Tapos. Ngayon, nasa inyo na yan. Kung gusto nyo magtagal pa dito sa South Korea, maaari kayo magpalit ng E7-4 visa na unlimited na ang trabaho, renew every 2 years lang hanggang sa magsawa kayo. At
Meron pang isang nagtanong na kababayan natin, tinatanong niya kung paano daw ako, ano ba yung technique para pumasa sa APS topic exam. Sa ngayon mga kabayan, mahirap nang sagutin yan ano. Dati noon sa amin, nung time namin, more on vocabs lang talaga. More on Korean language vocabulary lang talaga. Malaki na yung chance mo nang pumasa sa APS topic exam. Pero ngayon, nagli-level up na talaga mga kabayan. Habang tumatagal, habang dumadaan yung mga taon, maraming nagbabago. Kaya ang maipapayo ko na lang sa inyo, dun sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Korean language, pagbutihin nyo na lang yung pag-aaral nyo at yun lang talaga yung technique. Pero mas malaking tulong din talaga yung marami kang alam na Korean language vocabulary. Malaki talagang maitutulong niya kasi sa mga tanong sa APS topic exam, pag marami kang alam na Korean language vocabulary, makukuha mo na agad yung yung tinutukoy. Kaya ayun lang. Basta mag-aaral lang mabuti. Kahit pahirapin nila yung tanong, mag-aaral lang mabuti. At importante pa rin talaga yung marami kayong alam na Korean language vocabulary. At sa pagdating sa skill test, ay kailangan talaga kahit basic, marunong kayong sumagot sa mga tanong na ginagawa sa skill test. Importante yun. Pero hindi naman yung yung sasabihin natin na fluent na sa Korean, mahirap yung ganun. Hindi naman siguro napakahirap ng tanong sa skill test na yan. Ang alam ko dyan, parang basic lang talaga yan